Kaya marahil ang pinakamalaking balita ay papasok na tayo sa isang yugto na maaring mas delikado pa. Naniniwala ako na kung umatake ulit ang Estados Unidos, matatalo sila. Naniniwala ako na papunta na tayo sa isang malaking recession. Kapag nagtagal ito, mauuwi sa matinding depresyon. Pero kung magkakaroon pa ng panibagong bugso ng mga pag-ataking militar sa Iran, tulad noong 39 na araw na digmaan, Sa palagay ko, nung Abril 1 yon. ano ang mga pangangailangan ng industriya ng agrikultura na kailangang isama kasabay nito? Sa tingin ko, nasa isang napakadelikadong sitwasyon tayo. Pati na ang dami ng mga produkto gaya ng aluminyo at iba pa. Makikita nila ako dahil nakikita ko ang isang bahagi ko. Dahil nakikita ko ang isang bahagi ng industriya ng pagbabangko sa Amerika. Ibig kong sabihin, nagsasalita ako. Ibig ko sabihin, nakipag-usap ako sa isang mahalagang Indian na mamamahayag kaninang umaga. At sinabi niya sa akin yon, ang kakulangan sa pataba, kakulangan sa gasolina at iba pang mga produkto, pati na rin ang katotohanan na milyon-milyong mga Indian na nagtatrabaho sa Persian Gulf ay malamang na mawala ng trabaho ngayon. Sinabi niya na magdudulot ito ng tagutom sa subkontinente. At iyan ay isang bagay na, alam mo, sa tingin ko ay dapat ikagulat nating lahat. At ang subkontinenteng Indian ay hindi ang pinaka-vulnerableng lugar sa mundo. Kung magkakaroon ng posibilidad ng tagutom sa subkontinenteng Indian, isipin mo na malamang sa lahat ng kontinente, magkakaroon din ng halos pareho ring mangyayari. At kasabay niyan, syempre habang bumabagsak ang ating mga pamumuhay, makikita natin ang milyon-milyong tao, marahil 10 milyong tao, na naglalakbay o lumilipat ng lugar. At lilipat sila sa mga lugar na tradisyonal na mas maunlad o mas maganda ang kalagayan. Pero ngayon, ang mga lugar na yon ay bumabagsak na rin sa ekonomiya. Alam mo, napakaraming bagay na maaari nating maisip na mangyari. Pero nakakabigla pa rin talaga na imposibleng lubos kong maintindihan. Magiging delikado ang mga lipunan dahil tataas ang kahirapan at bababa ang seguridad para sa mga pamilya, para sa mga ordinaryong tao. Lalakas ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. At hindi ko tinutukoy ang mga tensyon na nakikita natin ngayon. May mga bagong tensyon na mabubuo dahil magiging mas mahirap ang buhay para sa mga komunidad at bansa. Magiging napakasama nito. At ang pagpipilian ay sa pagitan ng masama, mas lalong masama, at pinakamalala ngayon. At para sa akin, base sa naririnig ko mula sa mga opisyal ng Iran na nagbabantay sa galaw ng tropa ng US at Israel sa Persian at sa buong kanlurang Asya, mukhang pinipili ng mga Amerikano at ng rehimeng Israeli marahil ang pinakamalalang opsyon. Posibleng may 2 o 4 na paraan para tingnan ito. Kung umalis ang Estados Unidos, magiging masama ang kalagayan. O magpapatuloy ang Estados Unidos sa ganitong uri ng siege warfare at lalo pang lalala ang sitwasyon. At habang tumatagal ito, lalo lang lalala ang sitwasyon. Nagsasagawa ito ng pag-atake. Patawad po, Ginong Miranda. Sabihin na lang natin, nagsasagawa ito ng isang pag-atake. At ang isang pag-atake ay magdudulot ng sakuna. Subukan mong ipaliwanag sa ating mga manonood ang uri ng pagkawasak na nangyari sa inyong bansa, isang paglalarawan at gaano katagal at gaano kalaki ang kakailanganin para muling itayo ang Iran. Sa tingin ko, kung magpatuloy ito, ang mga bansang gaya ng Iran ay mas kaunti ang epekto dahil ang Iran ay matagal nang nasa ilalim ng pagkubkob at mga parusa sa loob ng mga dekada. At sanay na itong humarap sa mga pagsubok at kahirapan. At maraming produkto at pangangailangan ng mga Iranian ang ginagawa sa loob ng bansa dahil sa mga parusa.
Pero ang ibang bansa na di pa naranasan ng parusa, bahagi pa rin sila ng iba't ibang supply chain. Hindi sila sapat sa sarili. Ilan lang na mga bansa, sa palagay ko, ang maaaring ilagay sa kategoryan yon. Sa tingin ko, mas mahina ang mga bansa sa mundo kaysa akala natin. Pero pagdating sa Iran, binumba ng Estados Unidos at ng rehimeng Israeli ang mga plantang petrochemical. Binomba rin nila ang mga planta ng gamot. Binomba nila ang maraming gusaling apartment, winasak ng tuluyan at pinatay ang libu-libong tao. Binomba rin nila ang mga paaralan. Binomba rin nila ang maraming universidad. Maraming gusali ng mga fakultad ang nawasak sa buong bansa. Gusto nilang wasakin ang kinabukasan ng kabataan. At gaya ng alam mo, sa unang araw pa lang, pinaslang nila ang 100 at 68 maliliit na batang nasa elementarya. Halos lahat ay mga babae, karamihan ay mga babae. At hindi nila ito kailanman inamin. Hindi sila humingi ng tawad para dito. At sa palagay ko at sa palagay ng halos lahat ng mga Iranian, sinadya yon dahil ang unang araw ng anumang malaking operasyon ay araw kung saan lahat ng target ay maingat na pinipili. Sa mga sumunod na linggo ng digmaan, mas malamang na magkaroon ng mga pagkakamali. Pero sa unang araw, napakaingat na pinipili ang mga target dahil gusto mong makuha ang pinakamalaking epekto sa unang araw. Maraming pinsala na ang nagawa. Sa paggubgob na ito, lalo pang lumalaki ang pinsala. Siyempre, ang Iran ay hindi ibig kong sabihin nakita natin ang mga senador at leader ng Amerika na nagbubunyi at nagsasabing nagugutom ang mga Iranian at wala silang pagkain. At kitang-kita ang tuwa nila habang sinasabi ito, ipinapakita ang kanilang kabarbaran. Pero hindi yon totoo. Malinaw na maraming hangganan ng Iran. May hangganan nito sa 15 iba't ibang bansa. Mayroon itong dagat Caspian. Mayroon itong mga bansa sa gitnang Asya bilang mga kapitbahay. Mayroon itong Pakistan, Afghanistan, Caucasus, Iraq at Turkey bilang mga kapitbahay. Kaya ang pagkubkob ay magiging bahagya lamang. Pero gayunpaman, ito ay magpapataas ng inflasyon at magpapahirap ng husto sa buhay ng mga tao, mas lalo pang mahirap. Pero ang mga Iranian, biktima. Mas titibay sila at alam nila ang laban nito para sa kanilang kaligtasan. At syempre, ang mga Iranian, alam mo, ito ay isang estado nakaugat sa sibilisasyon at ang relihiyosong ideolohiya nito, Islam, partikular ang Shia Islam, na talagang matataglaban sa mga diktador at mapang-api at sumusuporta sa mga inaapi. Ang mga ito ay nagbibigay sa mga Iranian ng mataas na antas ng katatagan at paglaban, samantalang para sa Estados Unidos, ito ay isang digmaang pinili lang. Kaya naniniwala ako na mas tatagal ang mga Iranian kaysa sa mga Amerikano, kahit pa ibalik nila ito sa lantarang digmaan o ipagpatuloy nila ang pamamaraang pagkubkob. Ngunit magiging lalo itong mapanira para sa mga Iranian. Ngunit sa tingin ko, mas malawak ang magiging pinsala sa buong mundo. Mas malaki pa kaysa sa iniisip natin. Magpapakita ako ng larawan dito pero hindi ko alam kung makikita mo ito. Ito ang larawang lalabas dito sa screen. Ipinapakita nito ang Kuwait, Saudi Arabia at ipinapakita rin ang epekto. Ipinapakita nito ang epekto. Tinitingnan ko lang sa gilid ng screen pero kita ang epekto. Ang karaniwang Amerikano, ang karaniwang taga-kanluran ay talagang walang alam kung gaano kalaki ang epekto nito. At kapag nakita mo ang mga bansa tulad ng Kuwait na nahinto ang pag-export, makikita mo rin ang Iraq na na-stranded ang export mula sa Southern Terminal. Pagdating sa Saudi Arabia, nakablock ang mga pangunahing silanganing hub at naririnig natin na oo, may iba pa silang paraan para mag-export ng langis. Pero na-block din yon dahil nagawa ng Iran na tamaan yon ng sistematiko. At pupunta tayo sa UAE. Iniisip pa rin ng lahat na normal ang negosyo at hindi sila maapektuhan. Pero may kakulangan tayo ng mga naririnig nating 10 hanggang 15 hanggang 20 milyong bariles ng langis kada araw. Alam mo, limitado lang ang reserbang dumarating. Hindi ko rin alam kung naranasan na natin ang ganitong pagkabigla sa sistema noon. Oo, at tama ka talaga. At hindi lang ito langis, pati LNG, pati lahat ng chemical.
na nagawa sa rehiyong ito. At tulad ng sinabi ko kanina, ang mga pataba, helium, ang kakulangan ay makakaapekto sa lahat ng supply chain ng lahat ng uri. At maraming production line ang bigla na lang tumitigil. Bababagal sila kahit papaano. At ang inflasyon ay tataas ng sobra. Simula pa lang ito. At ito ay isang sakunang gawa ng tao. Hindi ito isang bagay na lampas sa kontrol ng mga tao. Ito ay isang desisyon na ginawa ni na Trump, Netanyahu, at syempre ng Zionistang lobby at ng rehimeng Israeli na ipinataw sa atin at sa buong pandaigdigang komunidad. Alam mo, isa sa mga bagay na hindi ko maintindihan ay kung bakit ang Estados Unidos ay tumatanggi pa ring maghanap ng paraan palabas. Ginawa na natin ito nung may kasundo ang mga Iranian at mga Amerikano sa tigil putukan. Sinubukang sirain ni Netanyahu ang tigil putukan sa pamamagitan ng malawakang pambobomba sa Lebanon. Si Trump, imbes na igiit ang pagsunod sa tigil putukan, pumabor siya kay Netanyahu dahil bahagi si Netanyahu ng kasunduan sa tigil putukan. Pagkaraan ng 10 araw ng pagpatay sa mga babae at bata sa Lebanon, pumayag si Netanyahu sa panandaliang tigil putukan, pero kalaunan ay ipinagpatuloy rin niya ang pagpatay. Pinayagan ng mga Iranian, alinsunod sa kasunduan sa tigil putukan, ang mga barko mula sa 5 bansa, Saudi Arabia, Qatar, Emirates, Kuwait at Bahrain, ang 5 bansang tumulong sa Estados Unidos laban sa Iran na makalabas sa kipot sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Pero iginiit ni Trump na panatilihin ang pagkubkob sa mga pantalan ng Iran. Muli, ito ay paglabag sa kasunduan sa tigil putukan. Sabi ng mga Iranian, hindi pwedeng umalis ang mga barkong yon. Tandaan, isinara ng Iran ang kipot ng Hormuz. Isinara lang nila ito para sa mga barkong konektado sa mga bansang kaaway ng Iran na naging kalahok sa digmaan. Maliban doon, ang mga barko ng Russia, China, Iraq, Oman at iba pang mga bansa tulad ng India at Pakistan ay patuloy na dumadaan. Siyempre, problema pa rin kung ang barko ay galing sa isa sa 5 ito kahit hindi kaaway ang bansa. Sa anumang kaso, hindi kailanman isinara ang kipot. Pero ngayon, si Trump ay mas lalo pang pinabilis ang kakulangan sa buong mundo dahil sa paglabag niya sa tigil putukan. Maaari sanang nagbigay yon sa kanya ng daan para umatras. Talagang totoo. Mga kaibigan, gusto ko lang sabihin na nagka-technical na problema tayo ngayong umaga. Mantiwala kayo, nagsisikap ang team namin. Para lang alam ng lahat ang logistics dito, may 3 tao tayo sa 3 magkaibang bansa. Alam nyo, sinusubukan naming gamitin ang mga server ng China, Iran, at USA para maipasok ito. Malaking effort ng team namin sa likod para ayusin ito. Alam naming minsan, mahina ang audio at naglalagang video. Mahirap dali ng stream na ito sa inyo pero ginagawa namin ang lahat. Sana naririnig na ako ng lahat na yon. Salamat, Professor, sa pagbanggit kina Netanyahu at sa rehimeng Israeli at sa mga ginawa nila. Nakakatuwa na habang si Donald Trump ay may maraming panayam ngayong linggo sa Beijing, dinala niya ang buong Fox News crew. Siyempre, ang Fox News ay malinaw na tagapagsalita ng administrasyon ni Trump. Alam nyo, sinusubukan nilang ipakita ang kapangyarihan ito. Nakakatawang obserbahan kasi halimbawa, nung dumating si Donald Trump sa Beijing, inilatag bila agad ang pulang alpombra para sa kanya. Maraming batang Chino sa gilid na kumakaway ng bandila ng USA at China. Para sa Fox News, tingin nila, wow, tingnan ng Amerika, ang galing na naman natin. Sabi nila, nirerespeto na tayo sa mundo. Pero sa totoo lang, kabaligtaran ang tingin ko. Alam ni Xi Jinping na si Donald Trump ang pinakamalaking narsisista at alam niya kung ano ang gustong makita ni Trump. Alam mo, binobula lang talaga niya si Trump, binibigyan siya ng papuri. At si Donald Trump, agad-agad siyang numingiti at iniisip, wow, ang galing ko, ang astig ko. Alam mo, si Xi Jinping ay mabait na tao. Kaya ang pakalmahin ni Trump na madali gamit ang mahusay na psikolohiya doon. Pero sa tingin ko, ang problema ni Trump ay hindi niya mapigilan ang sarili sa pagsasalita. Kaya agad niya inamin sa Fox News na tayo ang nagsimula ng digmaan para sa Israel
at ginagawa ito para palakasin ng Israel. Pero paano naman yung tungkol sa gas? Alam mo yon? Paano naman ang mga Amerikano na hindi na kayang tustusan ng buhay ngayon? Alam mo yon, sobrang taas na ng presyo ng gas. Alam mo yon, yung mga tao na hindi na kayang tustusan ng pang-araw-araw na pamumuhay. At alam mo yon, ang tanging sagot lang ni Donald Trump ay, tingnan mo ang stock market. Nasa pinakamataas ito sa lahat ng panahon. Siyempre, makikita natin halimbawa, tingnan mo lang ang Nvidia. Para sa akin, ito ang responsabali sa 40% o 50% ng halaga ng US stock market. Ngayon, nakakabaliw na isang kumpanya lang ang nagpapalaki ng lahat. Pero alam mo, kapag lumabas ka para bumili ng sandwich at isang bote ng tubig, aabutin ka ng $25. $25 dito sa Estados Unidos. Ibig kong sabihin, nakakabaliw talaga ang inflation at kung paano tumataas sa mga presyo ngayon. Professor, may interesting akong pananaw dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Professor Robert Pape na naging laman ng balita kamakailan. Ang buong thesis niya ay tinatawag na escalation trap. Para sa mga hindi pamilyar sa mga pananaw ni Professor Pape, ito ay nakakaintriga para sa akin. Sabi niya, binuksan talaga ni Donald Trump ang pinto para maging ika-4 na superpower at malaking kapangyarihan sa mundo, ang Iran. Alam mo, tinitingnan natin ang Estados Unidos. Tiyak na tinitingnan natin ang Sina, tinitingnan natin ang Rusya. At alam mo, tinitingnan natin ang mga ito bilang 3 pangunahing bansa na kayang magpakita ng malaking kapangyarihan. Maging ito man ay sa ekonomiya, politika, alam mo na, o alam mo, sa madaling salita, sa ekonomiya, politika, o militar. Alam mo, kaya nilang gamitin ang kanilang lakas. Pero sabi niya ngayon, alam mo, dati, kailangan nating tandaan na bukas ang kipot ng Hormuz. Alam mo, bukas na bukas ito noong Pebrero 27. Dati, tuloy-tuloy ang kalakalan at ang mga barko ng langis ay walang aberya. Pero ngayon, malaki ang kontrol ng Iran at napakalaki ng leverage nila. Pinatunayan nilang kaya nilang impluwensyahan ang pandaigdigang ekonomiya. Ang tanong ko sa iyo, Professor, ano ba ang klase ng, alam mo na, gusto kong malaman ng pananaw tungkol sa mga Iranian at kung anong nangyayari talaga doon? Kasi sa tingin ko, doon galing ang pinakamahalaga mong pananaw. Dahil nandyan ka mismo sa Tehran. Nandyan ka mismo sa Iran. Nakikita ba ng maraming Iranian ang bagong kapangyarihan nila na nagawa nilang makaimpluwensya sa ekonomiya ng mundo nitong 3 buwan at nagtagal ang Iran laban sa 2 nuclear powers? Malinaw na nagtulungan ang US at Israel. At pero muli, alam mo, alam natin na si Donald Trump ang nagpasimula ng digmaang ito para kay Netanyahu. Si Netanyahu ay napunta sa Washington DC noong Pebrero, 11 na tila sinasabi kay Trump na sandali lang ito. Alam mo, inisip namin baka 7 araw, 10 araw lang. Ibig kong sabihin, mabilis mong mapapabagsak ang Iran. At parang napaniwala si Trump. Sabi niya, sa tingin niya, ayos lang, alam mo, naging matagumpay naman ang Venezuela. Sa totoo lang, natapos namin yan sa 72 oras. Sa tingin ko, ang Iran baka mas matagal. Siguro 1 hanggang 2 linggo. Pero sa huli, mapapahina at mapapatalsik namin ang gobyerno at makokontrol ang lahat. Pero ngayon, alam mo, 9 araw nang lumipas o kung ilang araw naman na yon, ibig kong sabihin, malayo pa tayo doon. Oo, gaya ng sinabi mo, tumatangi si Donald Trump na umatras dito. Patuloy lang siyang lumalalim sa landas na ito na magdudulot ng kaguluhan, gaya ng nabanggit natin. Pero gusto kong malaman, anong pananaw ngayon sa lipunang Iranian? Ano ang pinag-uusapan ng mga tao sa Iran? Paano nila tinatalakay ang sitwasyon? Optimistiko ba sila na tumagal sila at may bagong leverage? Gusto kong marinig ang pananaw mo. Sa tingin ko malinaw na kapag kinausap mo ang mga Iranian, syempre lahat ng ito ay based lang sa mga karanasan ko. Pero lahat din ng mga survey ay napapakita na may malakas na pakiramdam ng kapangyarihan sa mga karaniwang Iranian at nagawa nilang talunin ang superpower. Siyempre, natalo ang rehimen sa loob ng 12 araw na digmaan ng madali ng mga Iranian. Kahit nagsagawa sila ng blitzkrieg na pag-atake at may suportang logistical mula Estados Unidos, pagkatapos ng 7 o 8 araw, ang rehimeng Israeli pa rin ang humiling ng tigil putukan. Pero sa digmaang ito, may malawak kang koalisyon, hindi lang Estados Unidos at ang rehimeng Israeli. Kasama rin ang mga bansang ito sa Persian Gulf, kasama rin ang Jordan. Kasama pa nga ang mga bansa tulad ng Republika ng Azerbaijan at Turkey na tumutulong ng direkta at hindi direkta. At syempre pati ang kolektibong kanluran, ang mga Europeo,
sa pamamagitan ng kanilang hindi direktang suporta, matinding presyon, mga parusa, lahat ng ito ay nagsama-sama ngunit nabigo. At iyon ang nagbigay sa mga Iranian ng matinding pakiramdam ng kapangyarihan. Siyempre may mga alalahanin tungkol sa ekonomiya, tungkol sa inflasyon, na tumatama sa mga karaniwang Iranian, mga manggagawa sa pabrika na nawalan ng trabaho o mga pabrika na nawasak. Meron ding malaking pinsalang nagawa, pero sa tingin ko, sa kabuuan, ang mga Iranian ay may kumpiyansa sa kanilang kinabukasan, kahit may mga pangamba rin. Sa tingin ko, mahirap sabihin para sa akin, pero pakiramdam ko maraming Iranian ang maaring nakakaramdam na. Ang ikalawang bugso ng ikalawang pag-atake ng mga Amerikano ay magiging mas matindi na maaaring samahan pa ng opensibang panlupa. Pero pati na rin ang suporta sa mga grupong terorista sa Kurdistan ng Iraq, sa Hilagang Iraq, at sa mga Takfiri, Salafi na grupo sa hangganan ng Pakistan. Sa lupaing walang may-ari sa Pakistan na hindi maayos, na pinamumunuan ng pamahalaan at mga grupong terorista sa Iran na kanilang sinanay at inihanda. Pero sa huli, kumpiyansa ang mga Iranian na sila ay magwawagi na malalampasan nila ito. Nakikita ko ang isang ang mas batang henerasyon ay malaki na ang ipinagbago sa nakalipas na 2.5-3 buwan. Malaki na rin ang ipinagbago ng mga estudyanteng nakakausap ko. Nagbago na ang pananaw nila sa mundo. Nagbago na rin ang kanilang tiwala sa sarili. Nakita nila sila dati, sa tingin ko, hindi talaga nila naisip na ang Iran ay may ganito, karamihan sa kanila, may ganitong kakayahan na ipinakita nito ngayon. Naniniwala ako marami pa tayong mahihirap na linggo at buwang haharapin. Hindi lang Iran, kundi buong mundo. Isang bagay na sa tingin ko, ang nagdala sa atin dito ay hindi lang kayabangan at arogansya, kundi pati na rin ang kwento na namamayani sa loob ng 47 taon. Alam mo, itong orientalistang pananaw tungkol sa isang atrasadong Iran at ganon din ang totoo tungkol sa Sina. At alam mo, yung lungsod na kinaroroonan mo, minsan ko na ring nabisita. Kahit ilang beses na ako nakapunta sa iba't ibang lungsod sa China, talagang nakamulat ng mata ang pagbisita ko roon. Pero nung pumunta ako doon, sobrang nagulat ako. Sobrang nagulat ako na makita kung gaano nakakunlad ang buong China. Hindi lang ito sa Shanghai. Laging nababanggit ang Shanghai, Guangzhou at Beijing. Pero may mga lungsod ding hindi pa kilala ng karamihan. Pero kapag pumunta ka doon, talagang mabibigla ka kung gaano kalinis ang mga lungsod na yon, kung gaano kaunlad at kung gaano kaganda. At ganun din ang totoo tungkol sa Iran. Dahil karamihan ng impormasyon natin tungkol sa mundo ay mula pa rin sa kanluran. Natutunan ko ang tungkol sa China kahit madalas akong pumunta roon at palagi kong naririnig ang mga balita tungkol dito mula sa kanluran. At ang mga balita tungkol sa Iran ay galing din sa mga kanluraning pinagmumulan. Ang Iran ay isang atrasadong bansa, parang nasa gitnang panahon pa. Pinapatakbo ito ng mga baliw na mula kung ano man ang ibig sabihin nun. Ito ay tiwali at nagkakawatak-watak na. Hindi ito sikat at kinaiinisan ng mga tao. At kung ganun nga ang kaso, syempre may saysay na bigyan mo lang ito ng kaunting tulak at parang bahay ng baraha, babagsak na ito. May saysay yon, kaya lumihas sila ng ganitong kwento. Gamit ang mga Iranian expat na nasa payroll at mga eksperto sa Iran na konektado sa mga korporasyon at Zionist lobby na uulit ng mga kailangang sabihin. Pero kapag ipinatupad na nila ang pulisyang yon, parang sumasalpok sila sa pader dahil ang kwento ay lubos na hiwalay sa realidad. Ganon din ang totoo sa Sina, ganon din ang totoo sa Rusya. Ganon din ang totoo kahit saan na malaki ang agwat ng realidad at kwento at makapangyarihan ang kabilang panig. At sa tingin ko, ang Iran ay marahil na yon, hindi ko alam kung masasabi nating ika-4 na pinakamakapangyarihan o hindi, pero isa itong uri ng superpower at napatunayan na nito yon. Professor Mirandi, gusto ko lang ipaalam na nakatira ako sa Chongqing, isang di kilalang lungsod sa China, mga 5 o 6 na taon nang nakalipas.
Ginawa ko na yung tahanan ko. Nandun na ako. Yan ang lungsod, oo. Magandang lungsod na yon. Salamat. Pumunta ako dito noong 2020 para i-promote ang lungsod. At gusto ko lang muling purihin ka para sa boses na ibinibigay mo sa Iran. Kung hindi dahil sa mga channel tulad din na Danny Haipong, Dialogue Works, The Duran, Cyrus Jansen, ang mabuting kaibigan ko rito, at ang Katie Harper Show. Ibig kong sabihin, napakahalaga ng boses mo. At kung ano ang nagawa niya para sa mga tao sa komunidad ko, sa mga tao sa bilog na mga kaibigan ko, ang unang bansa na gusto naming puntahan kapag kumalma na ang lahat ay Iran. Dahil niloko tayo tungkol sa Iran. Palaging pinalalabas ng malalaking news outlet at ng kanluran na masama ang Iran na para bang malaking masamang bansa ito. At talaga, bilang isang tao na edukado sa kanluran, kailangan kong sabihin, sobrang nadismaya ako sa aking bansa. Sobrang nahihiya ako sa ating mga bansa na hindi nauunawaan ang kalamidad na pinalaya natin. Ang Canada ay hindi isang bansa na pwedeng pabayaan lang. Nakagawa tayo ng mga napakasamang bagay. Isa ako sa mga, alam mo, nung ako'y tumanda, isa sa mga unang bansang pinuntahan ko ay ang dating bansang Yugoslavia. At binisita ko ang Belgrade. Nakita ko mismo ang pagkawasak doon. Isang taon at kalahati nang nakalipas, pumunta ako sa harapan ng labanan sa Donbas. At muli, ang narinig namin sa Western media ay ibang-iba sa totoong nangyayari sa lugar na yon. Kaya muli, ipapasok ko ito kay Cyrus dahil maganda ang usapan ninyo. Pero gusto ko lang sabihin mula sa aming lahat, sa buong komunidad ng mga content creator, komunidad ng mga YouTuber, hindi ko alam kung anong tawag natin sa sarili natin. Pero mga geopolitical analyst o kung anuman. Pero muli, napakahalaga ng boses mo sa ating komunidad at sa ating mga kaibigan at kailangan itong marinig ng mga tao. At muli, lubos ka naming pinupuri sa pagbabahagi ng oras mo sa amin. Napakabait mo at salamat din muli sa iyong magagandang salita. Lubos akong pinararangalan na maging panauhin sa iyong palabas at maging bahagi ng palabas ng lahat ng mga kaibigan at mga taong ito, pati na rin ng kanilang mga manonood at ng malawak na network ng mga taong kabilang sa mga komunidad na ito. Lahat sila ay mga bayani sa diwa na lahat sila ay lumalaban sa kawalang katarungan at nagsisikap na magdala ng higit na katinuan. Umaasa ako na matapos ang digmaan, mas marami pang tao ang pumunta sa Iran at malugod kayong tatanggapin doon kasama ang inyong mga manonood. Meron talagang ilang magagandang libro na nabanggit ko sa ilan sa mga palabas na ito na sa ngayon ay maganda ring basahin ng ilan sa inyong mga manonood. Tinatawag itong pagpunta sa Tehran ni na Flint at Hilary Manlebret. Dalawang White House officials ang sumulat ng librong ito. Sa palagay ko, maganda ito. Isa pa, si Aleph Cook, dating mataas na opisyal ng Britanya at madalas mapanood niya yon, ay sumulat ng librong Resistance, ang esensya ng Islamic Revolution, tungkol sa axis ng resistance. At para sa ilang tao na interesado sa nuclear program, dahil yon ang naging dahilan o isa sa mga dahilan ni Trump para simulan ang pagpatay at ang pandaigdigang krisis na ito. Isang napakaikling libro sa totoo lang na ang pamagat ay A Dangerous Delusion ni Peter Oborn na isa ring mahusay na manunulat at komentarista sa UK. Pero alam mo, ang makapunta lang sa syudad ninyo para sa akin ay talagang nakapagmulat ng mata. Tama ba? Ang simpleng paglalakad sa gabi sa tabi ng ilog at ang pagmamasid sa paligid ay kusa ng sumisira sa napakaraming mga stereotype na kinalakihan natin. At sa tingin ko, habang mas marami tayong natututuhan tungkol sa isa't isa, mas nababasag ang mga ganitong kwento at mas nagiging mabuti ito para sa mundo. Ang nararanasan natin ngayon ay isang imperyo na gumagamit ng maling mga kwento para bigyang katwiran ang pang-aapi at pang-uusig. At maraming tao ang naniniwala sa mga kwentong iyon, kahit pamanood sila ng Fox or CNN. At hindi rin naman gaanong mas maganda ang iba pa. Pareho lang ang mga iyon, maaaring hindi kasing laki, mas banayad at mas sopistikado, pero mga kasangkapan pa rin sila ng uring Epstein ng imperyo.
Pero umaabot na tayo sa puntong maraming kabataan ang nagigising na. At ako, kahit walang duda na may mga madidilim na araw na darating, naniniwala ako na sa huli ay magkakaroon ng pagbabago para sa ikabubuti. Salamat, ipasa ko na kay Seros. Huling komento ko. Sa simula ng palabas, nagkomento ka na pwedeng pag-usapan ang financial at derivatives market. Ginagawa namin yon para mailantad talaga. Ilan sa mga manipulasyon sa merkado na patuloy na nangyayari at pinaplano ng mga individual na tatawagin nating klase ni Epstein kung saan hindi ito napapansin o napipigilan. Alam nila na ang tanging mga otoridad na talagang makakapigil sa kanila ay may mga sibil na kapangyarihan lang para gawin yon, tulad ng Securities and Exchange Commission at iba pa. Kaya patuloy nating nakikita na hindi lang niloloko kundi ninanakawan din ng bilyon-bilyon ng administrasyong ito ang mga Amerikano. Kaya maraming biktima dito, pero ibibigay ko kay Cyrus ang pagkakataon. Pero salamat ulit sa pagbibigay mo ng paliwanag tungkol sa ating dakilang lungsod dito, Chongqing. Ibabalik ko na sa'yo, Cyrus. Oh. Hindi, Professor at Alex. Gusto ko na magdagdag ng kaunting komento dyan. Alam nyo, sinimula namin ang mga YouTube channel na ito ilang taon na ang nakalipas, noong COVID, dahil nadidismaya kami kung paano ipinapakita ang China. At ibig kong sabihin, alam ko para sa sarili ko, aksidente ko talagang nasimulan ang YouTube channel na ito. Alam nyo, matagal na ako nanirahan sa China, at talagang nababahala ako sa mga kwento na lumalabas mula sa Western media. Nagsimula lang akong gumawa ng YouTube videos para ibahagi ang aking pananaw. Bilang Amerikanong matagal nang naninirahan at nagtrabaho sa China, marunong din akong magsalita ng kanilang wika at nakaangkop na ako sa lipunang Chino. At napagtanto ko lang na maraming bagay ang hindi na ipapakita ng patas o tama tungkol sa China. Halimbawa, gusto kong pag-usapan ang crew ng Fox News na noon ay nasa Beijing. Merong isang nakakatuwang balita kung saan, alam mo, yung reporter ng Fox ay literal na nagre-record ng video sa gitna ng bike lane at sinusubukang ipakita na parang, tingnan mo ang kaguluhan dito. Alam mo, hindi ka nga makakatawid ng maayos sa kalsada dahil sobrang sama ng traffic management dito. Pero ang totoo, naglalakad ka sa gitna ng bike lane. Alam mo, para talaga ito sa mga motor. Nasa kaliwa ang sidewalk. Pwede ka namang mag-record ng video habang naglalakad sa sidewalk. Pero alam mo, kaya marami rin. Sabi nila, tingnan mo ginagawa mo. Tumabi ka na lang at tigilan ng reklamo dyan. Magandang halimbawa ito ng kwento kung paano nila sinusubukang baliktarin ang mga bagay at agad na bunyag. Alam mo, agad nilabas ng mga netizen ng China ang cellphone at nag-video. Sa tingin ko, gusto ko talagang nandoon ka at nakapunta sa Chongqing. Alam mo, si Alex mismo ay pumunta doon mga 5 o 6 na taon nang nakalipas at napakilala niya ang lungsod na yon gamit ang kanyang media team at naipakita ito. At muli, ako ay talagang optimistiko tungkol sa inaharap. Dahil kung ikaw ay nasa Instagram at TikTok, mayroong isang bagong henerasyon ng mga kabataan na naglalakbay sa China at nakikita ito gamit ang kanilang sariling mga mata. Halimbawa, binibigyan diin na ngayon ng CNBC na lumipat na roon ang mga Amerikano. At alam mo, itong nakaraang linggo lang, ipinakita nila ang isang Amerikano na nakatira sa Shenzhen. Kumikita siya ng humigit kumulang $3,500 $3,500 kada buwan. At sinasabi lang niya, tingnan mo, alam mo, napakaganda ng kalidad ng buhay ko dito. Kumikita ako ng simpleng sahod ayon sa US standards. Pero sa sahod na yon, mas mataas pa ang kalidad ng buhay ko dito kaysa sa US. Mas maganda ang kalusugan at healthcare ko, ligtas sa mga lungsod, walang krimen, malinis ang kalsada, maganda ang kalidad ng pagkain, at mas mura ang pamumuhay. At muli, ibig kong sabihin, ito ay isang trend na talagang nangyayari nitong nakaraang 18 hanggang 24 na buwan, lalo na ngayon na binubuksan na ng China ang kanilang bansa sa 85 na mga bansa na visa-free papuntang China. Iniisip ko rin na mangyayari yon sa Iran, kung saan mas dadami ang bibisita sa inaharap. May bahagi ko na ito sa marami. Sa tingin ko, laging sulit na ibahagi muli ang kwentong ito. Dahil alam mo naman, laging may mga bagong tao sa stream. Nagpagupit ako ilang buwan nang nakalipas sa isang Iranian na babae dito sa Amerika. Tinanong ko siya tungkol sa pananaw at kwento niya sa bansa nila. At ang pinaka nakuha ko doon ay si Cyrus Johnson. Alam mo, kami ang Persian Empire.
Ipinagmamalaki namin ang kultura at kasaysayan namin. At kahit sa hirap o madilim na panahon, ramdam pa rin ang pagkakaisa. Gusto pa rin naming lumaban kasi alam mo, hindi naman ito bago. Matagal ng 47 taon na pinapatawa ng US ng parusa ang Iran. Kaya, at sinabi rin niya ang isang kakaibang pananaw dahil sabi niya, alam mo, nandito ako sa Amerika. Alam mo, nagtatrabaho ako bilang hairdresser. Alam mo, nagugupit ng buhok, kumikita ng katamtamang sahod dito. Parang nakikita ako ang mga Amerikano na parang naipit sa rat race at pilit naghahanap ng saya. Sabi niya, mas masaya siya sa Iran dahil doon, ang mga tao ay nag-e-enjoy sa simpleng bagay, gaya ng pagtitipon ng pamilya, pagdiriwang ng relihiyosong okasyon, at simpleng salusalo sa pagkain. Alam mo, ito yung bagay na hindi mo kayang alisin sa mga Iranian. At alam mo, meron kaming kakayahan na lumaban at magpatuloy sa pag-abante. At sabi niya, alam mo, sa totoo lang, masasabi ko talaga na mas marami ang kaligayahan at saya sa Iran sa mga karaniwang tao kaysa dito sa Estados Unidos, kung saan hirap na hirap ang mga tao para lang makaraos. At alam mo, kung ano lang ang nakikita mo, yun lang ang alam mo, di ba? Alam mo, parang natatali ang mga tao, alam mo, na nakatira sa isang lungsod tulad ng Los Angeles, alam mo, kung saan laganap ang kahirapan at sobrang taas ng gastusin sa pamumuhay. Nagtatrabaho ka sa minimum wage at umaasa lang sa bawat sahod. Tinatangkang mong umabot sa sahod sa susunod na Biyernes para mabayaran ang mga bayarin, umaasang makabawi kahit papaano. Nabubuhay ka lang, sinusubukan mong makaraos. Wala kang natitipid o bakasyon. Literal na pambayad lang sa bayarin ang pera mo. Sa tingin ko, mahalagang maintindihan ang perspektibong ito. At kaya nga, sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit sobrang lumago ang mga YouTube channel at independent media. Malaki ang demand sa'yo, kaya maraming geopolitical channels, mga 30 hanggang 40 o higit pa, ang nagimbita sa'yo na mag-guest. Alam ko ring araw-araw mong ginugugol ang oras mo sa paggawa ng mahuhusay na panayam para magbahagi ng kaalaman. Gusto ko ibalik ang usapan sa nuclear program dahil ito ang isang bagay na sa tingin ko ay gustong tutukan ng administrasyong Trump, di ba? Ang enriched uranium. Madalas nating marinig ang usaping ito dito sa Estados Unidos. Sa tingin ko, interesting pag-usapan na ilang buwan na ang nakalipas mula ng pag-usapan natin yung piloto ng fighter jet na na-stranded sa Iran. At ang Estados Unidos ay nagsagawa ng isang kamangha-mangha, hindi kapani-paniwalang misyon. Nangyari ito nung panahon ng Linggo ng Pagkabuhay. Alam mo, si Pete Hegseth na tinatawag ang sarili niyang kalihim ng digmaan, imbes na kalihim ng depensa, tiin ko mas tama talaga yon. Kalihim ng mga krimen sa digmaan, parang ganon. Sabi niya mga kaibigan, ito ay himala ng Pasko ng Pagkabuhay. Nagawa nating ilunsad ang pinakakamanghamanghang misyon. Nakakatuwa, hindi pa natin naririnig o nakikita ang pangalan ng opisyal na ito sa kahit anong media. Wala pang, alam mo na, kahit isang artikulo na naisulat tungkol sa kanya, kaugnay ng misyon na ito. Nakagulat para sa akin kasi may nakausap akong ilang Amerikano dito kamakailan. Sabi nila, Cyrus, ang galing natin sa Iran. Tingnan mo yung taong nailigtas natin. At sabi ko, hindi ba't nakakatuwa na wala pa tayong nakikitang litrato niya? Ibig kong sabihin, hindi pa nga natin alam ang pangalan niya. Iniisip ko lang, hindi ba dapat may parada tayo para sa kanya? Hindi ba siya interviewin ng New York Times? Hindi ba siya ilalagay sa harap? Alam mo yon, hindi ba siya uupo sa CNN para sa isang exclusive na panayam? At sabi nila, siguro kasi, alam mo na, baka top secret lang talaga. Alam mo yon, baka yon ang dahilan. At iniisip ko, sigurado ba tayo doon? Pakiramdam ko, parang hindi talaga nangyari yon. At ang ibig kong sabihin, patunayan mong mali ako, pero sa tingin ko ang sinubukan gawin ng Estados Unidos ay maglunsad ng isang lihim na operasyon. Alam mo yon? Siguro sinusubukan nilang kunin yung, alam mo na, enriched uranium. Dahil kung mangyari yon, pwedeng sabihin ni Donald Trump na, oy, pumasok kami sa Iran. Nakuha namin ang uranium. Ngayon, tapos na ang giyera kasi napigilan na ang Iran. Sinabi rin niya na, oy, nakipagkita ako kay Xi Jinping. Sinabi ko sa kanya, tinutulungan ka namin dahil ayaw naming magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Pagkatapos, kahit Fox News, di na nila napaikot. Tinanong nila, ano daw sabi ni Xi Jinping? Sagot nila, di siya sumagot. Siguro, nagpapasalamat lang siya. Alam mo, siguro nagpapasalamat lang talaga siya dahil malaki ang naitutulong natin sa China. Ibig kong sabihin, nakakatawa lang talagang makita si Trump na parang, alam mo yon, gumagawa ng mga pagkakamali at napapasubo ang sarili niya dahil lang sa pagbubukas ng bibig niya. Pero nagbibigay ito sa atin ng kaanting perspektibo tungkol sa nuclear program o alam mo na, o kakulangan ng nuclear program. Ano nga ba ang nangyayari sa enriched uranium?
Sa tingin mo ba patuloy pa bang magkakaroon ng Iran nito sa hinaharap? Gusto ko lang marinig opinion mo bilang eksperto na nandoon sa Iran. Irerekomenda ko sa iyong tagapakinig na basahin ang Dangerous Delusion ni Peter O'Brien at Manufactured Crisis ni Gareth Porter. Sa totoo lang, ang kasaysayan ng nuclear program ng Iran ay malinaw na nagpapakita na ito ay isang gawa-gawang crisis. Ginamit ng Estados Unidos ang nuclear program ng Iran para siraan ang bansa ayon sa kagustuhan ng rehimeng Israeli. Ginamit ito bilang dahilan para atakihin ang Iran upang makarating tayo sa kinalalagyan natin ngayon. Gaya ng armadong pag-aaklas ilang buwan nang nakalipas na ayon sa kanila'y mga pulis ng Iran ang pumatay ng 50, 100 o 200,000 tao sa loob ng 2 araw. Hindi ko sigurado kung posible pero 40,000 o anuman ang bilang na gamit nila ngayon. Lahat ng kalokohang yun ay para lang ihanda ang mga tao para sa digmaan. Nagkaroon ng armadong pag-aaklas na pinunduhan ng mga Amerikano, ng CIA at ng Mossad. Sila ang nagdala ng mga armas. Inaamin nila yon, pero ayaw ng Western media na malaman mo yon. Ayaw nila malaman ng mga tao yon. Ayon sa channel, 14 na konektado kay Netanyahu, may ipinasok na armas na pumatay ng daan-daang pulis base sa kanilang pag-amin. Kamakailan, inamin ni Trump na nagpadala sila ng armas sa mga taong ito, kaya hindi sila mapayapang nagprotesta. Pumatay sila ng daan-daang pulis at sa kabuuan, 3,117 katao ang namatay. Karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao na nadamay sa putukan sa pagitan ng mga terorista at mga pulis sa iba't ibang lungsod. At ito kasama ng programang nuklear, ang kalupitang ito na sila ang may kagagawan, ang armadong pag-aaklas na sila rin ang may kagagawan, ang mga teroristang sila ang responsabale, lahat ng ito ay naisa katuparan. At ang mga palusot tungkol sa programang nuklear ng Iran o ang mga kasinungalingan tungkol sa programang nuklear ng Iran ay dalawang pangunahing kasangkapan ng propaganda na ginagamit ngayon sa pambobomba ng mga paaralan at universidad, pati na rin ng mga ospital at ambulansya. Kaya kapag nagsalita si Trump tungkol ito sa programang nuklear o sinasabi niyang pinatay ng mga Iranian ang 10,000 nilang kababayan sa ilang araw, ang programang nuklear, ayon sa pag-amin ng mga Amerikano, ay mapayapa. Ang pinuno ng US counterterrorism, si Joe Kent, na nagbitiw kamakailan sa simula ng digmaan, ay nagsabi na hindi hinahabol ng Iran ang isang sandatang nuclear at ang lahat ng ito ay tungkol sa Zionistang lobby at sa rehimeng Israeli, ang digmaan. Sa ilalim ng panunumpa, sinabi ni Tulsi Gabbard na hindi hinahabol ng Iran. Ayon sa International Atomic Energy Agency, wala ring ebidensya na hinabol ng Iran ang sandatang nuklear kailanman. Pero muli, kapag gusto mong wasakin ang isang bansa, kailangan mo ng dahilan. Ang Estados Unidos, noong gusto nilang salakayin at atakihin ang Iraq, ginamit nila, kung natatandaan mo, sinabi nila na, ibig ko sabihin, maaring hindi ito alam ng mas batang audience, pero sinasabi nila na sila. Sa Kuwait, itinapon daw nila ang mga sanggol mula sa incubator at kinuha ang mga incubator sa mga ospital. At pagkatapos, ang anak na babae ng Kuwaiti ambassador na walang nakakaalam noon pero siya ang nagbigay ng pahayag sa Estados Unidos. At sinakyan ito ng media para siraan ang Iraq. Siyempre, ilegal na sinalakay ni Saddam Hussein ang Kuwait. Ginamit nila ang kasinungalingang ito para baguhin ang opinyon ng mga Amerikano dahil kalahati ng Amerika ay tutol sa digmaan. Pero nakakatuwa. Sa Gaza, ang mga puwersa ng rehimeng Israeli, talagang tinanggal nila ang mga incubator sa isang ospital at iniwan ang mga sanggol na mamatay. Pero hindi yon lubos na binaliwala yon ng Western media. At marahil isa yon sa mga pinakakakilakilabot na kalupitan sa buong pangyayaring ito na hinayaan lang mamatay ang mga batang iyon at nakalusot pa sila. At lubos na binaliwala ito ng Western media, kaya ang nuclear program. Isang kasangkapan lang ito pero alam mo, nakita na natin yan dati, tulad na lang sa Libya at Viagra. Tandaan mo yung mga paratang tungkol sa Viagra or sa Venezuela. Droga naman. Laging may dahilan.
Laging may dahilan para bigyang katwiran ng kamatayan, pagkawasak, pang-aapi at imperyo. Pero sa tingin ko, sa kaso ng Iran, parang nabangga na sila sa matibay na pader. Siguro ito na ang turning point sa tingin ko. Robert Kagan ang tinuturing na ninong ng neocon movement at isang taong labis na galit sa Iran. Tama siya. Ito ang pinakamalaking pagkatalo ng militar ng Estados Unidos. At ito ay magiging isang mahalagang punto ng pagbabago. At sana, sa inaharap, magdudulot ito ng mas kaunting imperialismo. At magbibigay daan ito sa mga bansa sa buong mundo na makahinga ng mas maluwag. At sa tingin ko, ito rin ay makakabuti para sa mga tao. Ang pagbagsak ng imperyo ng US ay isang magandang bagay para sa mga karaniwang Amerikano, hindi para doon sa mga tao na binabanggit mo na kumikita ng bilyon-bilyon sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga merkado. Pero magiging mas mabuti ito para sa mga ordinaryong tao sa Estados Unidos at sa buong mundo. At sana, balang araw ay marating natin yon. Oh, Professor. Natutuwa akong nabanggit mo si Robert Kagan dahil may bago siyang magandang artikulo sa The Atlantic. At para sa inyo, sa mga nanonood natin dyan, gusto kong tingnan ninyo ang artikulong ito. Pwede ninyong itype lang ang Checkmate in Iran. Ayon sa artikulo ng The Atlantic, hindi kayang bawiin o kontrolin ng Washington ang mga magiging bunga ng pagkatalo sa digmaan. Sa palagay ko, maganda ang pahayag ng professor tungkol dito. Ibig kong sabihin, siya na ang parang padrino nito, alam mo yon? Isa talaga siyang neocon sa puso. Matindi talagang paninindigan niya tungkol sa Estados Unidos at galaw ng militar natin. At alam mo, kahit siya pa, nahayagang sumulat na isang artikulong nagsasabing na checkmate si Trump sa Iran ay talagang kapansin-pansin. Ipinapakita lang nito ang kabaligtaran ng pag-iisip ng US. At muli, ibig kong sabihin, sa tingin ko ngayon para sa Estados Unidos, nagiging napaka-interesante na dito, Professor at Alex. Ibig kong sabihin, ang nakikita natin dito sa aktual na sitwasyon ay nakikita natin na ang tinatawag nating Epstein class o itong kampo ng MAGA, alam mo, talagang nawawalan na sila ng lakas. Alam mo, ang natira na lang ay yung mga sobrang naniniwala at na brainwash na patuloy sumusunod kay Donald Trump. Pero alam mo, sa totoo lang, ang Trump at ang MAGA movement ay parang Titanic na barko na nasa gitna ng dagat at sumalpok sa isang napakalaking iceberg. Kaya alam na natin kung paano matatapos ang kwentong ito. Alam mo, sa huli lulubog din ang barkong ito. Mukhang doon talaga ang punta. Kaya alam mo, pwede mong piliin na manatili sa barko at magpanggap na papunta pa rin kayo sa New York City at ayos lang ang lahat. O, pwede mong tanggapin ang katotohanan at bumaba na. At sa tingin ko, marami sa mga Republikano na sumuporta kay Donald Trump ay ginawa na ang pagbabagong yon. At napakagandang bagay niyan sa tingin ko para sa Estados Unidos. Dahil nakita natin ang napakaraming video ng mga tao na nagsasabing, tingnan mo, bumuto ako kay Trump hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, kundi 3 beses pa. At napagdanto ko kung gaano ito kalokohan at naloko lang pala ako. Alam mo, niloko na ako ng matagal na panahon. Maraming bumabati ko sa kanila sinasabing, tingnan mo, bumuto ka kay Trump ng 3 beses, iyan ang napala mo. Pero saludo ako sa kanila dahil kahit papaano, inamin nilang nagkamali sila, kahit medyo huli na. Malinaw naman, bumuto ka kay Trump ng 3 beses. Pero alam mo, siguro mas mabuti na ang huli kaysa hindi. Alam mo, na yun ay nagbabago na sila ng pananaw. Sa tingin ko, hantong ito sa tuluyang pagbagsak ng MAGA na kilusan. Sa palagay ko, ang midterm elections ngayong Nobyembre ay magdudulot ng malaking panalo sa mga demokratiko. Hindi na ako magugulat kung si Donald Trump ay ma-impeach kapag nakuha ng mga demokratiko ang kontrol sa House at Senado. Pero muli, nakikita lang natin si Donald Trump. Alam mo na, bilang isang narsisista, ibig kong sabihin, ginagawa lang niya ang ginagawa niya para lang magmatigas, para lang magmatigas. Tulad ng nabanggit mo kanina sa stream, may mga paraang inialok para umatras. Nagkaroon ng mga oportunidad para kay Trump na kahit paano ay makaiwas sa sakunang ito. Pero habang tumatagal ito, mas lalo pang magkakaroon ng kaguluhan. At tulad ng sinabi mo, sa tingin ko ay papunta na tayo sa puntong posibleng tumaas pang tensyon dahil alam mo, kung ikaw ang natatalo, baka maglunsad ka ng opensibang militar at sabihing, sige, kailangan nating makuha ang tagumpay na ito kahit papaano. Pero sa tingin ko, positibo ang pananaw ng Iran tungkol dyan. Ibig kong sabihin, kung magkakaroon ng paglusob sa lupa, tiyak na may kaswalti sa puwersa ng Estados Unidos.
at hindi ito magdadala ng tagumpay. Sa tingin ko, isang bagay na gusto ko ring pag-usapan ay nabanggit mo. Kung paano nagbago ang pananaw ng mga kabataan sa Iran. At ito ay isang bagay na talagang nakakapagtaka para sa akin. Sa nakalipas na siglo, maraming kampanyang panghimpapawid ang inilunsad ng Estados Unidos. Wala ni isa ang naging matagumpay sa tunay na pagpigil sa mga tao at tunay na pagbabago. At medyo nakakatawa kapag iniisip mo. Alam mo, bubumbahin namin ang bansa ninyo. Ipapataw namin kayo ng mga parusa. Magdudulot kami ng ganitong kaguluhan. At kahit paano, aasahan mo sasabihin ng mga lokal, "Hoy, salamat sa pambubomba sa amin. Suportado namin ang Amerika. Talagang iginagalang namin ang ginagawa ninyo." Tama ka, Profesor. Lalo nitong pinatatatag ang loob ng tao at nagiging dahilan ng pagbabago. Tulad ng sinabi mo, naalala ko noong one-on-one nating panayam, ilang linggo ang nakalipas. Binanggit mong noong una, marami sa mga kabataang Iranian ang naimpluwensyahan ng Western media. Alam mo, naniwala sila dati sa Western media. Pero ngayon, napatunayang hindi pala totoo yun. Ngayon, nagbabago na ang pananaw at mga bagay. Lumilitaw na ang ika-4 na kapangyarihan habang patuloy kinokontrol ng Iran ang Strait of Hormuz. Nakakatuwa, alam mo, patuloy nakakadaan ng mga kaalyado tulad ng China. Umalis din ang oil tanker na may langis ng China. Alam mo, hindi naging matagumpay ang blockade ng Estados Unidos sa aspetong yon. Ipinapahanda lang natin ang sarili para sa mga susunod na buwan na magiging interesante. Dahil ang digmaan ay patuloy na tumitindi at mas tumatagal kaysa inaasahan ng administrasyon ni Trump. Cyrus, may gusto lang akong ikomento. Pinag-uusapan natin ang sistemang pampulitika ng US at ang mga demokratiko. Sila ang mangungguna sa midterms. Sa tingin ko, lately, parang nagiging isang partido na lang ang gobyerno ng Estados Unidos. Hindi ko na talaga makita ang pagkakaiba ng mga demokratiko at republikano. Parang nagsasanib na sila. Yuwan ko sa'yo pero 4 na taon na ang nakalipas. Ibang-iba ang Partido Demokratiko kaysa ngayon. Ang Partido Republikano ay nagbago ng direksyon. Kaya medyo nalilito ako kung ano ba talaga ang totoong politika sa US o ginagawa lang ba nila ito habang tumatagal. Ibig kong sabihin, Professor Morandi, nagsasalita ba ako ng walang kabuluhan dito o hindi? Sangayon ako ng buo. Sa tingin ko, ang buong konsepto ng abstain class ay talagang lampas pa sa mga partidong pampolitika sa Estados Unidos. Ito ay isang naghaharing uri na hindi konektado sa alinmang partido. Pero ang nangyayari, sa tingin ko, ay may mas malaki isang dakilang paggising, lalo na sa mga kabataan na lumilitaw, at hindi lang sa Estados Unidos, kundi sa buong kanluran at sa buong mundo. Pero sa Estados Unidos particular, sa tingin ko magiging malaking hamon ito para sa nagharing uri. Dahil ang hinihingi ng mga karaniwang tao ay isang ganap na pagbabago sa mga pulisya at pagtutok sa pangangailangan ng mga Amerikano at pagtatapos ng mga digmaang ito. At iyan ay nagdudulot ng mas matinding tunggalian sa pagitan ng karamihan ng lipunang Amerikano at ng mga oligarko, ang naghaharing elite, ang klase ni Epstein, na makikita natin ang alitan sa loob mismo ng mga partido. Makikita mo na sa kanan na riyon sina Tucker Carlson, Candace Owens at ang iba pa. At pagkatapos sa Demokratikong Partido, makikita mo rin ang hayagang pag-aaklas. Hindi ito isang bagay na madaling mareresolba. Pero sa tingin ko, nagiging malinaw na ang rehimeng Israeli at ang Sionismo ay magdurusa ng labis dahil sa mahigit 2 taon at kalahati, pinapanood ng mga tao ang genocide. At ngayon, nakikita nila na nasisira ang kanilang mundo. Nasasira ang kanilang pamumuhay dahil sa parehong rehimeng ito. Hindi lang sa US kundi sa buong mundo. Nakikita ng mga tao na sina Trump, Netanyahu at ang rehimeng Israeli at Sionismo ang nagdudulot ng paghihirap saan man. Samantalang sinasabi ng mga tao sa buong mundo na hindi ito ang laban namin. Cyrus, ikaw na, bahala dito. Gusto rin naming pasalamatan ng mga manonood na naghihintay sa channel ni Nima. Tatapusin na namin ito para makapunta na ang doktor sa susunod niyang panayam. Dialogue na ba ang susunod, Nima? Doon ka ba pupunta pagkatapos? Maayos ang pag-uusap na ito. Naghihintay na si Nima ng mga 15 minuto. Ginawa ko naman, di namin alam. Nagka-conflict lang sa schedule, okay lang.
Mula, hinahanap-hanap ka ng mga tagapanood mo, Nima. Iminumungkahi ko sa lahat ng nanonood ng stream na pumunta kay Nima pagkatapos ng Dialogue Works. Kung may maglalagay ng link sa chat, malaking tulong yon. Salamat mga kaibigan, isa tayong malaking komunidad. Ipasok ko na kay Cyrus. Doktor, salamat muli sa oras na ibinigay mo. At Cyrus, maraming salamat din sa iyo na nandito ka ngayon. Salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat, Profesor. Salamat. Salamat sa inyong dalawa, salamat sa pakikinig. Ang saya kayong makita. Paalam. Salamat. Paalam muna sa ngayon. Ayos yon, Cyrus. Alam mo, siguro isa yon sa pinakamalalim na usapang geopolitical na nagawa natin dito sa Let's Talk Geopolitics. Ulitin ko lang mga kaibigan, talagang mahirap ito kapag may tatlong bansa na sinusubukang magsama-sama. Minsan mahirap din ang signal mula sa Iran, halo-halo pa sa signal ng China at Amerika. Sino ba ang nakakaalam? Pero Cyrus, ano ang opinion mo sa nakaraang oras natin kasama si Professor Marandi? Oo, meron. Marami nagtanong sa chat kung papayagan ng Iran na maglabas ng pataba para hindi magutom ang mahihirap. Alam mo, ang gusto kong maintindihan ng mga tao tungkol dyan ay kailangan ninyong malaman na pinapayagan ng Iran ang pagdaan ng ilang bagay sa Strait of Hormuz. May mga padala, alam mo ulit, kung ikaw ay kaalyado ng Russia o China, at sigurado alam mo, yung mga container ship na yon ay nakakadaan sa kipot. Pero ulit, alam mo, ito yung punto na, alam mo, ang Iran ay lumalaban para sa kanilang kaligtasan ngayon. At ako, at ulit, talagang gusto ko yung pagpapakilala ni Professor Pape tungkol sa escalation trap dito. Dahil ang tiyora niya mula pa nung una ay paulit-ulit na napatunayang tama, Alex. Ang mahalagang punto dito mga kaibigan ay lumilitaw na ang Iran bilang bagong ikaapat na sentro ng kapangyarihan sa mundo. Hanggang noong ika-27 ng Pebrero, tatlong bansa lang, ang Estados Unidos, Russia at China, ang kayang makaimpluwensya sa mundo. At sa iba pang mga reyon ng mundo, alam mo, sa ekonomiya, politika o militar. Sa ngayon, hindi kinikilala ang Iran bilang malaking kapangyarihang pang-ekonomiya. Hindi ito malaking kapangyarihang geopolitical, pero malaki ang impluwensya nito sa ekonomiya at kontrol sa pandaigdigang ekonomiya. Ngayon, ang Iran, alam mo kailangan nating tandaan mula sa kanilang pananaw na sila ay nakikipaglaban para sa kanilang kaligtasan. Halimbawa, kung titingnan natin ang pera ng Iran, talagang nawalan ito ng malaking halaga nitong mga nakaraang linggo. Alam mo, napansin nating sobrang tumaas ang presyo ng pangunahing bilihin para sa kanila. Pero ito ay isang bagay na Alex, importante ring rimarkindihan ng tao na hindi ito bago. Hindi natin dapat isipin na ang mga Iranian ay 3 buwan pa lang nahihirapan. Hindi. 47 taon na silang nahihirapan sa ilalim ng mga sanksyon at kaya 47 taon na silang nabubuhay sa ganitong kalagayan. Ito ay isang bagay. Hindi ito bago na kailangan nilang harapin. At may embargo tayo pero... Cyrus, may embargo tayo sa Cuba sa 2026. May sense ba yon para sa'yo? Hindi, syempre hindi. Ibig kong sabihin, Alex, taga Florida talaga ako, di ba? Kaya yun ang home state ko. ibig ko sabihin, 70 milya lang ang layo ko sa baybayin ng Cuba. At kailangan kong tandaan, ibig kong sabihin, kaya napakahalaga namang usapan natin na ganito, Alex. Dahil naalala ko, nung lumalaki ako sa Florida, nag-aral ako doon at pinag-aralan namin ang tungkol sa Cuba. At ang mensaheng sinabi sa amin ay ang Cuba ay isang komunistang bansa. Ibig sabihin, masama ito. At ang Amerika ay isang demokrasya. Kaya naman, tayo ay mabuti. Malino ko pang naalala nung estudyante ako, may graphic na nagpapakita ng demokrasya, mabuti, may nakanghiting lalaki. Tapos komunismo, masama, parang masamang diktador ang nilalarawan. At muli, alam mo, kailangan talagang may perspektibo ka sa mga bagay-bagay dahil, halimbawa, opisyal mong masasabi na ang China ay isang komunistang bansa. Pero sa totoo lang, Alex, alam natin dalawa na malayo ng maging komunista ang China. Alam mo, at ito ang pinakamalaking bagay na napapansin ko. Kapag nakikipag-usap ako sa mga tao dito sa Estados Unidos, Alex, karamihan sa mga tao sa Amerika, iniisip nila na ang China ay parang hilagang Korea. At kapag iniisip ko ang isang tunay na komunistang lugar, naiisip ko ang hilagang Korea kung saan ang mga tao ay hindi alam ang nangyayari sa labas. Tama ba? Hindi pinapayagan ng mga taga-hilagang Korea na maglakbay. Hindi sila pinapayagang magmay-ari ng mga bagay. Hindi sila pinapayagang mag-invest sa stock market. Hindi sila pinapayagang maglakbay sa ibang bansa. Wala talaga silang ideya kung anong nangyayari sa labas ng hilagang Korea. At alam mo,
Kapag sinasabi ng mga Amerikano sa akin na ganyan din ang China, sinasabi ko mga pare, ito na yata ang pinakakatawa-tawang bagay. Ang mga turistang Chino ang namangguna sa buong mundo, naglalakbay sila kahit saan. Alam mo, ibig kong sabihin, bago mag-COVID, sa tingin ko, ay may humigit kumulang 118 milyong biyahe na ginawa ng mga Chino. At hulaan mo, 118 milyong biyahe ring pabalik sa China. At alam mo, madalas nating marinig ang mga karanduang sinasabi na ganito, Alex, na kung maganda talaga sa China, bakit may mga tao pa ring lumilipat sa Amerika? Parang iniisip nila na mas maganda ang bansa natin, kaya gusto nilang pumunta rito. Ulit, alam mo, Malayo yon sa katotohanan. lagi kong sinasabi na ilang taon akong nanirahan sa Thailandia na isa sa pangunahing merkado ng China para sa paglalakbay bago ang pandemya. Milyon-milyong Chino ang pumupunta roon. Sa tingin mo ba, pagbaba ng mga Chino sa eroplano, agad nilang bubuksan ang Google sa kanilang teleponyo? Hindi na ako makapaghintay na buksan. Ewan ko, Facebook. Hindi sila agad bumababa ng eroplano para kumuha ng SIM card at sabihing, sige, nabuksan ko na ang mundo. Pero yan ang ginagawa mo, ganyan mo ipinaliwanag. At karamihan ng tao, ganyan pa rin ang paliwanag sa amin hanggang ngayon. Kahit na daan-daan na ang mga influencer na pumupunta rito mula North America, lantad na ang sikreto. Itong mga channel na dating milyon-milyon ang views sa pagbati ko sa China at paggawa ng hit piece, unti-unti nang naghihingalo at nawawala. Parang naging parody channel na lang sila ngayon. Oh, tama ka dyan. At gusto ko rin talakayin ng isang bagay na talagang interesante, Alex. Ibig kong sabihin, nakita natin ito. Naalala mo ba nung isang taon, nakita mo yung balita tungkol sa maraming imigranteng Chino na tumatawid sa hangganan sa Mexico? At Alam mo, nakaka-interest talaga ito. Gordon Chang. Alam mo kung anong iniisip natin noon? Oo, ibig kong sabihin at gusto kong pag-usapan yan kasi ang talagang nakaka-interest, Alex, ay nakita natin, alam mo, nakita natin ang buong mensahe na parang, tingnan mo, alam mo, itong mga Chino ay nagbabayad ng $10,000 dolyar. Sumasakay sila ng eroplano papuntang Peru. Pagkatapos ng Peru, dumadaan sila sa mga bansa sa Timog at Gitnang Amerika. Tapos tinutuloy ang biyahe papuntang Mexico. Nagbabayad sila ng malaking halaga sa mga gabay para makatawid papuntang Mexico. Tapos iligal silang pumapasok sa Estados Unidos. Sikat ang video ng isang lalaking Chino na gumawa nito. Sa totoo lang, naging biktima ng propaganda ang mga tao. Alam mo, matagal na nilang iniisip ito, sinasabi nila. At muli, alam mo, palanaw lang ito dito. Mayroong 1.4 bilyong Chino. May mga taong naniniwala na kapag nakarating sila sa Amerika, gaganda ang buhay nila at baka makapamuhay sila ng mas maayos doon. Pero bigla nilang nare-realize, eka, ilegal akong imigrante sa Estados Unidos. Hindi ako marunong mag-Ingles. Ano ang oportunidad ko dito? Saan ako pupunta? Di naghahanap sila ng Chinese restaurant at nakakahanap sila ng trabaho, alam mo na, bilang tagahugas ng pinggan sa isang Chinese restaurant. May isang viral na video na nagsabi, alam mo, may isang lalaki na nagsabi, tingnan mo ako, alam mo na. Ngayon, nakatira ako sa pangit na lugar sa Pos, Texas City. Nagtatrabaho ako bilang tagahugas ng pinggan, kumikita ng kahit ano. $10 kada oras, pero hindi opisyal ang sahod. Hindi ko kayang bumili dito dahil mahal lahat. Parang sinasabi niya, niloko siya ng internet at ng mga nagsabing mas maganda ang buhay sa Amerika. Sa tingin ko, may punto rin siya doon. Alex, nasa Washington ako ngayong linggo para sa business trip. Lumipad ako papuntang Spokane. Maliit na lungsod at maliit din ang paliparan doon. Sige, Alex, kumuha ako ng Cobb salad, tubig at kape sa Spokane Airport. Sinusubukan kong kumain ng mas healthy ngayon. Umabot ng 38 ang gastos ko. $38. Hindi ko tinutukoy yung paliparan sa New York City o Los Angeles, kundi sa Spokane, Washington. Regional at maliit lang ang paliparan na ito. Halos matumba ako ng malamang 38 ang bayad ko. Sabi ko, pinagsama mo ba ang order ko sa iba? Pare, pwede ba kitang tanungin? Totoo ba itong litrato? I-zoom out ko muna ng kaunti. Di ko alam kung pwede ko ito ipakita sa'yo. O sige, ganito, ang tinitingnan ko ngayon ay ipinadala sa akin ng isang vlogger na ang pangalan ay Mikhail Aponte. Alam kong hindi ito napapansin ng mga nanonood. Pero ang isang Whopper na may Coke at fries ay nagsisimula sa 22 euros.
Ang 26 euros ang 30 euros o ang Rodeo Whopper na isa sa pinakamura nila ay 24 euros. Ano? Kamangha-mangha talaga. Iyan niya, Alex. Ang nakikita natin kapag unang pumunta ang mga Amerikano sa China, nakikita nila ang kalidad at presyo ng pagkain, pati kung magkano lang ang nagagastos nila. Sobrang mahal mabuhay sa Estados Unidos. Meron akong WhatsApp group, alam mo, para sa mga miyembro ko sa Patreon. Usapan niyang linggo ay tungkol sa gastusin ng pamumuhay sa Estados Unidos. Sinasabi ng mga tao, alam mo, nakatira ako sa Boston, yung kakayahan lang na mabuhay. At yun talaga ang pinaka-importante, yung kakayahan mong mabuhay at mabayaran ang mga pangunahing bayarin mo. Sobrang taas talaga para sa mga Amerikano. Mula ng COVID, kitang-kita na yung mayayaman ay lalong yumayaman. Lagi naming binibigyan diin sa stream tuwing linggo, Alex. Ang dami ng insider trading na nangyayari na talagang nakakakalungkot. Nakakalungkot kasi alam mo, yung mga politiko sa US ay kumikita ng napakalaking pera. Nabanggit mo nga yung tungkol sa Uniparty. Ibig kong sabihin, sa totoo lang, parehong mga demokratiko at republikano ay gumagawa ng insider trading ng sobra-sobra. Si Nancy Pelosi, ang pinakamahusay na stock trader sa lahat ng panahon. Kakaiba ang kakayahan niyang tamaan ng timing sa merkado dahil nabibili at nabebenta niya ang shares sa tamang oras. Kakabenta lang niya ng 50,000 shares ng biotech company na ito. Kinabukasan, hindi inaprubahan ng FDA ang bagong gamot ng biotech company, bumagsak ng 40% ang stock. Grabe. Ang galing ng timing ni Nancy Pelosi, nabenta niya agad ang 50,000 shares bago lumabas ang balita tungkol sa stock. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin, kung minsan lang nangyari, baka bigyan pa ng benefit of the doubt. May kilalang trader na tinawag na Nancy Pelosi Stock Trader. Gumawa siya ng platform na may buwanang subscription kung saan pwede kang mag-stock trade, kasabay ni Nancy Pelosi. Kapag bumili siya ng stock, kailangan i-disclose sa publiko. Kaya sinasabi ng iba, sundan si Nancy Pelosi dahil may inside info siya. Alam mo, ang mga politiko ay may sahod na nasa $200,000 kada taon, habang ang presidente ng Estados Unidos ay kumikita ng $416,000. Si Donald Trump, alam mo, ginawa niya itong kamanghamanghang bagay. Hindi ko alam kung nakita mo ito ilang buwan na ang nakalipas, kung saan, alam mo, malinaw na si Donald Trump, hindi siya tumatanggap ng sahod, di ba? Sabi niya, ako ang unang presidente na tumanggi sa sahod ng Estados Unidos dahil ginagawa ko ito para sa mga tao. Pero naglulunsad din siya ng crypto scheme. Alam mo, pinag-usapan natin ito, ang Golden Phone. Sa tingin ko, napag-usapan natin ito noong nakaraang linggo sa ating livestream. Sabi niya, maglalabas tayo ng Trump phone. Magkakahalaga ito ng $600. Lahat ay nagbigay ng $100 na deposito. Meron siyang 59,000 tao na nagdeposito ng $100. $100. At ngayon, nitong nakaraang linggo, ayon sa website ng Trump, in-update na nila ang mga kondisyon at sinabi nilang maaring hindi talaga sila maglabas ng telepono. Hindi pa tiyak kung ilalabas talaga nila ito sa merkado. Maaring hindi nila ituloy. Hindi yon kasama sa in-update naming impormasyon matapos ka magdeposito ng $100. Alam mo na, hindi pa tiyak kung ilalabas talaga namin ito sa merkado. Kaya salamat sa iyong $100 na kontribusyon. Parang lahat ng 59,000 katao ay diretso lang napupunta sa bulsa ni Donald Trump. Nakita na natin ang ganitong mga deal at matinding korupsyon. Sa tingin ko, doon na nanalo ang China sa laro. Gusto ko ring pag-usapan ang Trump at Xi Summit dahil marami tayong natanggap na komento tungkol dito. Sa tingin ko, inaabangan ng tao ang pananaw natin dyan, Alex. Magbibigay ako ng mabilis na buod. Mahaba na ang usapan natin. Magandang umaga at kamangha-mangha ang investor. Pero mga kaibigan, Ibig kong sabihin, pumunta si Donald Trump sa China at humingi ng tulong kay Xi Jinping tungkol sa Iran. Kung hindi pa yan nagpapakita sa inyo ng kapangyarihan ng China ngayon, at hulaan mo kung sino ang susunod na pupunta sa China ngayon, Alan? Sino ang susunod na leader ng mundo? Si Vladimir Putin ang pupunta roon sa susunod na linggo. At kaya, yon. Alam mo, kapag tinitingnan mo ang China bilang sentro ng geopolitika, nakikita mo talaga ang magkabilang panig, di ba? Nasa magkasalungat na panig sina Putin at Trump, pero pareho silang pumupunta sa Beijing. Tingnan mo rin ang mga taong kasama ni Donald Trump. Alam mo, pinag-uusapan natin sina Jensen Huang,
Elon Musk at mga CEO ng alam mo na, talagang nangunggunang mga Amerikanong kumpanya na lahat ay gustong makipagnegosyo sa China. At iyan ang bagay na talagang gusto kong maintindihan ng mga tao, alam mo, na ang mga sinasabi ng gobyerno ng Estados Unidos ay puro kalokohan. May ganitong pagpopostura na pinakamahusay ang Amerika. Hindi natin kailangan ng China at kailangan nating kumalas sa China. Hulaan mo? Pumunta ron si Donald Trump at natuwa. Tulad ng sabi ko kanina, mahusay nilaro ni Xi Jinping ang geopolitika at pinuri si Donald Trump dahil ito ang dapat gawin. Ganito ang trato sa narsisista, Alex. Noong nagpadala si Joe Biden ng opisyal, hindi sila pinansin ng China. Walang pulang karpet, wala si Xi Jinping, at hindi rin pinadala ang punong ministro. Nagpadala lang sila ng mababang opisyal ng China na parang sinasabi na hindi sila masaya sa US at babaliwalain sila. Matalino ang China, alam nilang kailangang palakihin ang ego ni Donald Trump, na kilalang narsisista. Kaya inilatag nilang pulang karpet at si Xi Jinping mismo ang bumati sa kanya. Nagtipon ng 500 batang Chino na may bandila ng China at Amerika. Masaya at kumakaway. Bigla na lang, tuluyang napalambot si Donald Trump dahil sabi niya, "Wow, si Xi Jinping, ang galing ng taong to. Gustong gusto ko tong tao na to. Mabait na tao. Personal na kaibigan ko yan. Alam mo, gusto ko talaga tong tao na to." Tapos tinanong nila, paano naman si Jimmy Lai? Sabi niya, marami nang nagawang masama si Jimmy Lai sa China. Paano ang Xinjiang? Alam mo, madaming kaguluhan sa rehiyong yon. Alam mo kami, bigla na lang alam mo si Donald Trump, alam mo bawat ibig kong sabihin nakakagulat talaga Alex. Nasa Twitter ako at bawat linggo alam mo ang daming tao na parang walang alang na nagsasabi, sana pumunta si Donald Trump doon at kausapin ang China tungkol kay Jimmy Lai. Sana kausapin niya ang Sina ukol sa Taiwan. May tagapagtanggol ng karapatang pantao na walang alam na nagsabing gusto niya makita si Donald Trump na maglakad sa mga kalye ng China at kausapin ang mga tao tungkol sa kalayaan at demokrasya dahil yun daw ang gusto nila. Hindi, tuwing gumagamit ng salitang demokrasya ang isang opisyal ng gobyerno ng Estados Unidos tungkol sa bansa mo, Alex, alam na natin ang susunod na mangyayari. Alam natin na kudeta ng gobyerno yan. Alam natin na interbensyong militar yan. Ang huling bagay na gusto ng mga Chino, at kailangan kong maging tapat, ang huling bagay na gusto ng kahit sino sa mundo ay ang demokrasya na estilo ng US. Isa itong sobrang kaguluhan sa Estados Unidos. Walang bansa sa mundo. Kalimutan mo na ang China. Ipakita mo sa akin ang Europa ngayon. Ang mga kaalyado natin sa Europa ay tinitingnan ng Estados Unidos bilang isang sakuna. Tingnan ang mga Epstein files na hindi pa nailalabas. Tingnan ninyo ang mga pangako ng administrasyon ni Trump. Nasaan na ang refund check nyo sa taripa, mga pare? Nasaan na ang Greenland nyo? Alam mo, dapat magpadala tayo sa kanila ng malaking barko, parang hospital ship. Nasaan na lahat ng ito? Pwede ka lang pumili ng isa. Ibig kong sabihin, may 20 bagay na sinabi ni Donald Trump, pero wala namang natupad para sa mga tao sa Estados Unidos. Kaya nga sabi ko, parang Titanic ito. Ang natira na lang sa barkong yon ay si Kapitan Donald Trump at ang mga talagang na brainwash. Pero Alex, mabilis na itong nagbabago. Sobrang Kaunti na lang talaga ang mga tao na natitira pa. Binanggit niya na dinala niya, alam mo, ilan sa mga pinakamakapangyarihang tao na ginawa niya sa negosyo. gagawin ko rin yon kung magdadala ka ng market cap ng mga 14.7 trilyong dolyar. Pero tingin ko, hindi ito alam ng ating manonood. Ang mga Tesla, ang laki dito sa China. Bumaba ang benta nila sa China pero tumataas ang export nila sa ibang bansa. Ngayon, naririnig natin ang mga balita tungkol sa Amerika na dumarating dito, nagtayo ng kumpanya at naapektuhan ng trabaho sa Estados Unidos. Pero pumupunta rin dito ang mga ginoong ito at binibenta ang kanilang produkto, mabibili ang Tesla dito sa mga kalsada. Oo, pwede kang bumili ng Tesla sa China at dito rin ito ginagawa. Pero kadalasan, ine-export ang mga kotse. Ang iba pang kumpanyang nakikinabang dito ay ang Apple. Saan napupunta ang kita ng Apple? Napupunta ang mga iyon sa Amerika. Hindi sila nananatili dito sa Shenzhen sa mga pabrika at hindi rin ibinibigay bilang malalaking $1,000,000 na bonus sa mga namamahala dito, kundi napupunta sila sa pampublikong kumpanyang nakabase sa Cupertino, California. Iba pang mga kumpanyang nakikinabang dito, marami ring Walmart,
Malaki rin ang Pfizer sa bansang ito, pati na rin ang Goldman Sachs. May gusto lang akong sabihin sa mga nanonood. Sa susunod na linggo, mas malaliman kong tatalakayin ang kumpanyang Jane Street. At ito ay isang kumpanyang kontrolado ng 40 katao. Isa ito sa pinakamakapangyarihang lugar o kumpanya sa Wall Street, mas malaki pa ang kita kaysa JP Morgan. Tinatawag silang mga trader ng mga tao, pero para sa akin, sila ay mga market maker. Nagdulot sila ng malaking gulo at malalaking pustahan sa merkado. Nakita natin na noong huling bahagi ng Biyernes ay may kakaibang pagbebenta. Karaniwan, bumabawi at sumusuporta ang mga merkado sa hapon sa US. Pero hindi ito nangyari. Bumagsak ang SAS at pinang siyam naput 2 puntos bago magsara at mahina talaga ito sa closing. Para bigyan kayo ng overview kay Jane Street, tatalakayin ko ito ng mas detalyado sa susunod na live stream. Pero Jane Street ang naging pangunahing incubator ng crypto world at nang nadungisang FTX. Sa palagay ko, alam na ito ng marami. Ang founder na si Sam Bankman-Fried at ang kanyang Alameda at si Carolyn Ellison ay pare-parehong nagsimula sa Jane Street. Isipin mo na lang yon. Malakas ang epekto ng agresibong galaw ng Jane Street sa commodities. May hawak silang posisyon na umaabot sa $1.3 bilyong sa physical silver ETFs. Ang mga taong ito ay kinasuhan ng market manipulation sa India ng mga regulator. Ngayon, heto ang isang interesting na bagay, Cyrus. Paano ito nangyayari? Matalino ka naman. Tulungan mo akong maintindihan ito. Ang Jane Street ay pinapatakbo ng 40 internal na kasosyo. Wala silang mga kliyenteng nasa labas at wala rin silang mga shareholder. Itinuturing itong flat na organisasyon na walang CEO, ngunit mas malaki pa ang kita kaysa JP Morgan. Wow. Iwan ko na yan sa inyo. Pag-uusapan natin yan next week. Pero Jane Street, mga kaibigan! Oo, may opisina silang tumatanggap ng account pero pag malaki ang pera, tahimik lang sila. At hulaan mo kung ano ang ginagawa nila. Nagtatatayo sila ng malalaking data center para tumulong sa kanilang algorithmic trading. Nakakabigla. Gusto ko yan. Uy, Alex. Gusto kong ipakita mo sa team natin dyan sa likod. Ilabas mo yung graphic na yon. May isang bagay akong gustong ibahagi sa lahat. Lalabas na ito sa screen. O, nasa screen na, Cyrus. Kaya oo. Sa madaling salita mga kaibigan, gaano kahalaga ang China sa mga negosyong Amerikano sa 2026? At mga kaibigan, talagang interesante ito dahil kapag tiningnan ninyo, gusto kong tingnan ninyo ito at makita kung sino ang kasama. Sino ang pumunta sa Beijing kasama si Pangulong Trump? Nandiyan sina Jensen Huang ng Nvidia, Musk ng Tesla, Tim Cook ng Apple, Larry Fink ng BlackRock, at Schwarzman ng Blackstone. Nandiyan din ang CEO ng Boeing, Cargill, Citibank, GE Aerospace, Goldman Sachs, Micron at Qualcomm. Ibig kong sabihin, may 12 manalaking CEO mula Amerika na sumasama kay Donald Trump. Alam mo kung bakit? Dahil malaki ang merkado, di ba? Ito ay para sa access sa isa sa pinakamalaking at pinaka-dynamic na merkado. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba tungkol sa China sa 2026. Isa pa rin ito sa pinakamahalagang merkado sa buong mundo. Walang magbabago doon. Mayroon silang kakayahan at inobasyon. Kaya patuloy pa ring umuunlad ang China. Malalim ang talento sa engineering, advanced na pagmamanupaktura at mabilis na pagbuo ng mga bagong bersyon ng produkto na nananatiling globally competitive. Kaya maaari makarinig ka ng mga kwento na alam mo, lumilipat ang mga pabrika. Pupunta sila sa ibang lugar. Pupunta sila sa Vietnam. Oo, yan ang patok na lugar ngayon. Ang problema, Alex, ay pwede kang magpagawa ng t-shirt sa Vietnam. Pero pagdating sa pagkakaroon ng pinakamagagaling na engineer, pinakamahusay na tooling engineer, at pinaka-advanced na pagmamanupaktura sa buong mundo, kapag gusto mong gumawa ng t-shirt, pwede kang pumunta sa 50 iba't ibang bansa sa mundo para magpagawa ng t-shirt. Pero kapag pinag-uusapan na natin ang mga high-end na consumer electronics, mga high-end na bagay, tulad ng, alam mo, pinag-uusapan natin ang aerospace industry, mga ganyang bagay, wala talagang makakakumpetensya sa China. Kaya ang mga CEO ng kumpanyang ito ay bumubuo ng malalim na integrated na ecosystem at supplier network. Hirap kopyahin yan, kaya sila nagtatagumpay. Alam mo ba kung bakit? Sa huli, gusto nilang manatiling malapit sa kanilang mga customer, mga partner, at mahalaga ang inobasyon para sa pangmatagalang kompetisyon. Kaya mga pare, gusto ko lang banggitin yan. Sa tingin ko, napaka-interesante nito. Alam mo, graph. Oh, talaga. Galing nito. Ibinahagi ito ni Zach Dick Volg, isang Amerikanong nakatira sa Shanghai.
Magaling siya at gumagawa ng kamanghamanghang trabaho sa China, nagsisilbing tulay sa US at China. At alam mo, ang interesting na sinabi niya ay, sinabi niya noong 2023, Alex. Maraming CEO ang nagsasabi, bakit pinag-uusapan ng mga tao ang China? Ano itong muling pag-usbong ng China? At ngayon sa 2026, hindi na tinatanong ng mga CEO ang tanong ngayon dahil naging kwento na ulit ito nitong mga nakaraang taon. Alam mo, noong 2024, 2025, 2026. Ito ang naging pundasyon ng aking YouTube channel. Kapag natutulungan ng Estados Unidos sa China, panalo ang buong mundo. Alex, madalas mo akong purihin at sinasabi mo ako ang ambasador ng kapayapaan. Siyempre, ikaw yon. Ang sinusubukan kong gawin sa bawat sitwasyon ay paano tayo makakahanap ng panalo para sa lahat, tama? Paano tayo makakahanap ng sitwasyon na panalo ang lahat? Naniniwala ako na ang Sina ang pinakamahusay dyan. Ito ang dahilan kung bakit sila ang pangunahing trading partner ng mahigit 120 bansa sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit ang Belt and Road Initiative ay nakagawa na ng mahigit $11 trilyong na transaksyon na kamangha-mangha dahil mahigit 150 bansa sa buong mundo ang naging bahagi nito. Nakakita pa tayo ng bansa tulad ng Italia na halos nagsabing aalis na kami sa BRI. Ayaw na naming maging bahagi niyan. At pagkatapos ng 2 taon, sinabi nilang nagkamali sila. Babawiin namin ang desisyong iyon. Nais namin bumalik sa Belt and Road Initiative. At muli, ibig kong sabihin, ito ay isang bagay na hindi mo kayang tapatan ng China pagdating sa ekonomiya, sa ecosystem, sa supply chains, at sa advanced manufacturing. Muli, alam mo ang paborito kong video sa lahat na nagawa ko sa aking YouTube channel ay nung pumunta ako sa isang maliit na bayan na tinatawag na Jiangyin at nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-tour sa isang textile factory. Ito ay itinayo ng isang Norwegian na negosyante at ng kanyang kasosyong Chino sa negosyo. 2 kahangahangang lalaking binabago kung paano ginagawa ang pagmamanupaktura. At talagang mahusay ang ginagawa nila dahil ang Norwegian na business partner, ginagawa nila ito sa paraang si Alex, ang pumupunta at bumubuo ng mga ugnayan sa buong Europa. Alam mo, malaki talaga ang negosyo niya. Siyempre, marami siyang Scandinavian na kliyente. At ang kanyang Chinese na business partner naman, siyang talagang namamahala sa lahat ng bagay sa aktwal na operasyon kasama ang kanyang team. Meron silang lahat ng advanced na sertipikasyon. Lahat ng bulak ay organiko. Lahat ng bulak ay kinukuha, alam mo, sa legal at ethical na paraan. Sumusunod sila sa mga pamantayan ng Estados Unidos at Europa. Malinis ang kanilang pabrika. Pwede kang kumain sa sahig. Perpekto ito at ipinagmamalaki nila. Alam mo, sina Tommy at Andy, kung nanonood sila nito, alam mo, napakagagaling ng 2 lalaking ito. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama sila ng 3 araw. Alam mo, pati na rin ang buong team nila. Meron silang mahigit, alam mo, sa tingin ko, mahigit 300 empleyado dun sa Kalito. Pwede mo silang hanapin. Ang Kalito ay isang kamanghamanghang kumpanya. Isa ito sa top 10 videos ko na may pinakamaraming views at ito rin ang personal kong paborito. Dahil ito ay isang pagkakataon para sa akin na tunay na maipakita kung bakit pumupunta ang mga kumpanya sa China, kung bakit may kamanghamanghang kalamangan ang China. At Alex, alam mo, walang ibang mas magaling kaysa sayo. Pagdating sa pagpunta sa mga ganitong showcase, alam mo yung pagpunta mo sa Canton Fair, ini-interview mo ang mga dayuhan mula sa iba't ibang bansa na pumupunta sa Guangzhou. Sa tingin ko, Alex, itama mo ako kung mali. Pero naniniwala akong nangyayari na ito na mga 75 taon na. 2 beses kada taon ginagawa ito. Ngayon ay ika-139 na Canton Fair na, kaya hatiin mo sa 2. Pero idagdag ko lang sa kwento ng pinag-uusapan mo. Sana ang mga Amerikano at si Brett Barr noong ginagawa niya ang stunt niya sa gitna ng kalye sa Beijing ay napagmasdan ng mabuti ang lahat ng bagong energy vehicle sa paligid niya. At sana tinitingnan niya yung mga kotse at nakikilala niya yung mga pangalan tulad ng BYD o Aito o Ceres o NIO. Parating nga ang mga ito sa isang bansang malapit sa inyo. Alam kong galit ang mga tao dahil hindi pa nila nakukuha ito, pero darating din ito sa mga bansang tulad ninyo. Maglalabas din ang Canada. Mangyayari ito kapag dumating na ang mga sasakyan doon. Isa sa mga nakakaintrigang bagay na nakita ko sa Beijing Auto Show kamakailan ay isang Breton. Lumapit siya sa akin at tinanong ko siya, alam mo, anong ginagawa mo dito sa show? Sabi niya, kasama siya sa insurance company. Sabi ko, okay, hindi ko makita ang koneksyon sa mga kotse. Hindi ba lahat may insurance sa kotse nila? Sabi niya, mabilis nang pumapasok ang mga sasakyang gumagamit ng alternatibong enerhiya sa United Kingdom.
At gusto naming malaman kung anong klaseng pananagutan meron kami pagdating sa mga baterya, sa LiDAR at lahat ng ganitong teknolohiya. Gusto naming malaman kung ano talagang ini-insure namin. Kaya pupunta kami rito para makipag-usap sa ilan sa pinakamalalaking gumagawa ng baterya tulad ng CATL o BYD. Karamihan sa nanonood ng programang ito ay pamilyar sa BYD na nasa negosyo ng teknolohiya ng baterya mula dekada 80. Nag-shift sila sa paggawa ng sasakyan pero malaking brand pa rin sila. CATL naman ay isang kumpanya at hindi sila direktang magkalaban sa paggawa ng baterya. Parang ganito sila. Sige, gusto mo bang magsimula ng bagong kumpanya ng sasakyang may bagong enerhiya? Kami na bahala sa baterya mo. Huwag sayangin pera mo. Lahat ng klase meron kami. Sodium ion, NiCats, anumang kailangan ng sasakyan mo, meron kami. Ngayon, taon-taon gumaganda pa ang teknolohiyang ito. Umaabot na ng 600, 700, 900, 1,000 at may range extension na umaabot ng 1,500. Ibig ko sabihin grabe ang galing nun. Kaya kapag nakita mo ang ganitong mga kumpanya, hindi ito maliliit na may 10,000 empleyado lang. Ang BYD ay may mahigit 1,000,000 empleyado. At sa kanilang RD pa lang, may 150,000 katao na sila doon pa lang sa RD. Kaya nakikita natin ang palitan ng opinyon ng ating mga bansa, lalo na ang Canada, na nag-aalangan tanggapin ang mga sasakyang ito. Pero tingnan mo, dumating sila sa isang napaka-interesanteng panahon kung kailan ang gasolina ay 4 o 5 dolyar kada galon o mga 2 dolyar at 20 sentimo kada litro sa Canada. Ang pinaka-apektado nito, at dito ko tatapusin ang aking bahagi, ay talagang naaawa ko sa mga ang gig economy, sila ba ang mga delivery driver mo? Sila ba ang mga Uber driver mo? Sila ba ang maliliit na kumpanya ng lipat bahay na pilit kumikita dahil sinusubukan nilang makasabay sa pagtaas ng presyo? Ang gig economy sa Hilagang Amerika ay talagang naapektuhan ng husto na mga nangyari sa Iran kaugnay ng enerhiya. Apektado nito ang karaniwang delivery driver, ang karaniwang taxi driver. Alam mo, nanood ako ng isang programa kamakailan lang. May lalaking nagrereklamo sa presyo. Tapos, may tumawag na Uber driver at sinabing tinatanggap niya ang pamasahe. Pupuntahan kita, pero pwede bang dagdagan mo lang ng kaunti? Pwede bang dagdagan mo lang ng kaunti ang bayad mo sa akin? At huminto ako at nakinig. Alam mo, naisip ko yon at naisip ko. Hindi talaga nila kayang manipulahin ang plataforma para makasabay sa tumataas na mga gastos. Kung naapektuhan ito ang Uber at DoorDash drivers mga pare, hindi ko alam ano meron dyan sa North America, pero sila ang mga bayani ng ekonomiya noong pandemya dito. Oo, tama ka. Sige Alex, tapusin na natin ang livestream. Mga pare, may magagandang komento akong nakuha mula sa mga tagahanga, Alex. May mga nagsabi, oy mga pare, medyo nalito ako dito. Sabado ko yung nag-live ngayon imbes na linggo. Alex, astig na nakakabuo tayo ng momentum dito sa Let's Talk Geopolitics para ikawalo o ikasiyam na sunod-sunod na palabas na ito. Mga pare, sinusubukan naming dalhin sa inyo ito. Oh, pang-siyam na. Kaya sinusubukan naming dalhin sa inyo ang pinakamahusay na mga pananaw sa geopolitika na kaya namin, alam nyo, subukan dalhin ang pinakamagagaling na bisita at talagang maging regular na programa tuwing weekend para sa inyo. Pwede niyong asahan na dadalhin namin sa inyo ang mga kaalamang yon. Inilipat namin ito sa Sabado dahil bukas, aalis ako papuntang Los Angeles para maganda sa biyahe papuntang Hong Kong. Kaya lilipat talaga kami na yung tag-init pabalik sa China. Kaya sa susunod na live stream na mapapanood nyo, nasa China na ako mismo. Sobrang excited akong makabalik. Excited ako na ibalik ang YouTube channel sa Sina, madalas kaming bumiyahe. Alex, para sa preview, nasa Hong Kong ako ng 4 o 5 araw. Pupunta ako sa Shanghai para sa proyekto at sa Guizhou para bisitahin ang pinakamataas na tulay sa mundo. Magfi-film din ako ng video doon. Babalik ako sa Guangzhou kung saan ako magbabase. Magbibiyahe kami papuntang Shanghai at Beijing. Marami talaga akong biyahe. Siyempre, pupunta rin ako sa Chongqing, ang lungsod na kinaroroonan mo, para makapag-film pa tayo ng mas maraming video ng magkasama at para rin maranasan nating magkasama sa iisang studio na siguradong magiging masaya. Mga kaibigan, sa loob ng 2 buwan, maglalakbay ako sa iba't ibang lugar. Makikita niyo ako sa iba't ibang lokasyon sa China sa mga video ko. Magandang oportunidad ito para sa nakakakilala sa amin. Dinadala namin ang 3 anak namin sa China tuwing tag-init para mag-practice sila ng Chinese at manatiling konektado sa bansa. Alam niyo, bilang nagpapatakbo ng malaking channel tungkol sa China, mahalaga talagang nandun ako. Excited akong bumalik
Salamat sa pagsama ngayong Sabado, mga kaibigan. Alam ko nagulat ang mga matagal na naming manonood na wala kami ngayong linggo. Pero may dahilan. Bukas, lilipad na kami pabalik ng China. Excited na akong makabalik. Napakalaking karangalan, napakapalad namin na nabigyan kami ng pagkakataong ito na makapunta. At gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa inyong mga super chat. Alam nyo, kami ay ganap na independent at self-funded. Alam nyo, may mga sponsors din kami sa aming channel na tumutulong sa pagpopundo ng buong operasyon namin. Isang malaking saludo kay Alex at sa kanyang team.